Simula makatakas ako at hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ilang taon ba ako nakakulong. Maging ang date at taon, hindi ko pa rin alam. Nahiya kasi ako magtanong baka pagtawanan ako. Pinahid ko ang luha na biglang pumatak sa aking pisngi. Di ko na malayan umiiyak na pala ako. Tama si Riza, nakakaawa ako dahil wala na akong mommy. Hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita sa akin si daddy. Minsan iniisip ko baka pati ito iniwan na rin ako. Kilala ko si daddy, alam ko, hindi niya ako matitiis, ngunit nakapagtataka. Hanggang ngayon wala pa rin to. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, hahanapin ko si daddy. Ipinagpapatuloy ko na lang ang paglilinis. Binuksan ko ang isang drawer upang isalansan ng maayos ang mga laman nito. Paghila ko ng drawer, tumambad sa aking paningin ang isang kwintas na may palawit na isang maliit na singsing. Natigilan akong bigla at di makapaniwala sa aking nakita. Kahit ilang taon ang lumipas, hindi ko makakalimutan ang singsing ng aking ina. Nakatatak ito sa aking isipan. Pinagmasdan kong mabuti ang singsing. Sinuring mabuti ang loob nito. Lexi Zimmerman. Mabilis nagunahan sa pagpatak ang luha ko nang mabasa ang pangalan ng aking ina. Di man ako marunong magbasa, ngunit kailanman hindi ko makakalimutan na basahin ang pangalan ng aking ina. Binaba ko muna to sa ibabang drawer at nagbandaling nilabas ang singsing ni daddy mula sa aking bulsa. Hanggang ngayon nakasuot pa rin to sa itim na sintas ang sapatos ko. Nanginginig ang aking kamay dahil sa matinding kasiyahan habang tinatanggal mula sa pagkakatali ang dulo ng sintas. Tinanggal ko ang malaking singsing sa sintas ng sapatos at sinuot ito sa kwintas. Sa wakas, bumalik ka na rin sa akin. Kumpleto ng alaala ni mommy at daddy. Pautal-utal kong bigkas sa pagitan ng pag-iyak. Matinding kasiyahan na nangibabaw sa puso ko na sandaling ito at isa na lang kailangan kong hanapin at iyon ay si daddy. Lexi? Pagkatapos ko may suot ang kwintas, natigilan ako nang marinig kong isang tinig na tumawag sa akin. Kilala ko ang tinig na yon at halos araw-araw kong pinananabikan na makita ang may-ari ng tinig na yon. Para naging slow-mo ang lahat nang pumita ko paharap sa kanya. Kita sa mukha nitong labis sa pagkabigla na halos mukha at singsing na nasa dibdib ko ngayon. Hindi na kumukurap ang mata nito na nakatitig sa akin. Para akong pinako sa kinatatayuan at maging ako'y natulala sa mukha ni Cedric. Na mga sandaling to parang huminto ang pag-inog ng mundo. Ilang segundo kaming nagkatitigan sa isa't isa. Nasaksihan ko ang pagpatak ng mga luha nito sa kanyang mga mata at hindi maipaliwanag ang matinding emosyon sa mukha nito. Oh my God! Tanging nasambit ito bago mabilis tinawid ang aming pagitan. Mahigpit akong niyakap nito. Siniil ng halik na halos sinakop niya ang buong bibig nito. Pakiramdam ko ng mga sandaling ito'y parang madudurog na ang mga buto ko dahil sa sobrang higpit ng yakap nito. Sa akin, dama ko ang matinding pananabik at pangulila niya para sa akin. Habang ako'y labis na naguguluhan sa inaakto nito, hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na to. Sinasabi ko na nga ba, at ikaw yan? Dahil kilala ka ng puso ko. Anya na saglit putulin nito ang halik na ngunit. Pagkatapos sabihin yon muli naman niyang hinalikan ng labi ko. Halos ikapugto ng aking hininga. Iniwan ito ang labi kong hinihingal at tumitig sa aking mga mata. Napapapikit ako sa tuwing tumatama ang mainit na hininga nito sa aking mukha. Dahil nagdudulot ito ng kilabot sa buong kalamnan ko. Sweetheart, nakalimutan mo na ba ako? Kay tagal kitang hinanap, hindi ako sumuko. At sa loob ng ilang isang taon hanggang ngayon, hindi ako minto sa paghanap sa iyo, mahal ko. Puno ng emosyon niyang wika habang hinihimas ang hinlalaki ng pisngi ko. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Matagal na napatitig sa mukha nito. Yes, sweetheart, ako nga to. Madamdamin niyang sagot sa akin, halos mabasa ng luha ang mga kamay. Puro ng pananabik na niyakap ko ito na mahigpit. Binaon ang aking mukha sa kanyang dibdib. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking tumulong sa akin ngayon. Ang lalaking tumulong sa akin noon para maoperahan ng aking ina. Bakit ngayon ko lang? Ang tagal ko naghintay. Araw-araw maasa kung darating kayo ni daddy. Humihikbi kong wika habang nanatiling nakayakap na mahigpit sa katawan nito. I am so sorry, sweetheart. I am here now. Paprotektahan kita at wala nang maaapi sa'yo. Aniya bago maring hinalikan ako sa noo habang masuyong hinahaplos ito ang kaliwang kamay nito ang aking likod. Habang ang kanyang kamay nito ay mahigpit na nakayakap sa aking bewang, ilang sandali pa ay nagangat ako ng ulo, tumingin sa kanyang mga mata. Pakiusap, mister. Tulungan mo akong hanapin si daddy. Naluluha akong pakiusap sa kanya. Ngunit nagtataka ako kung bakit nanahimik, kasabay ng pagdaan ng awa at lungkot sa kanyang mga mata. Nagtatanong ng palipat-lipat ang aking tingin sa mga mata nito. Sweetheart, matagal nang patay ang daddy mo. Minahal niya ang saad na halos pabulong ngunit malinaw kong narinig ang kanyang mga sinabi.
na siyang gumimbal sa akin. Natigilan ako bigla, saka humiwalay sa katawan nito, habang nanatiling nakatitig pa rin sa kanyang mga mata. Halos hindi ko nga maaninag ang mukha ni Cedric dahil natatabunan to ng luha na naipon sa aking mga mata. Lumuhod ako, lumunok at sinikap na tanggalin ang bara sa lalamunan. Pero bakit nga ba ganon? Nakiramdam ko sobrang bigat ng dibdib ko. Bakit nahihirapan akong huminga? Ilang sandali pa'y lumalim ang pahinga ko na para bang hinihingal ako. Bakit masakit? Utal kong wika habang paulit-ulit kumukurap ang aking mga mata. Ang sakit! Aniya sa mahinang tinig na tila ako lang nakakarinig. Hindi ko na kinaya pa ang sakit at maring kinagat ay ibabang labi ko bago malakas na hinampas na nakakayom kong kamay ang aking dibdib. Sweetheart? Nalulohang tawag sa akin ni Cedric. Kita ko sa kanyang mga mata ang matinding awa niya para sa akin. Dad! Tinawag ko sa aking ama. Halos namamaos na ang tinig ko. Bago pa, sinundan nito na magkakasunod na sigaw, tsaka humagulhol ng iyak. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman, tuluyan ng humalagpos ang pinagsamang emosyon na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, biglang nawalan ng lakas sa mga tuhod ko at nanghihinang napaupo ako sa sahig. Parang batang umatungol ng iyak habang patuloy na hinahampas ang aking dibdib. Ayoko nito, masakit. Aniya sa pagitan ng pag-iyak. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Cedric sa akin habang paulit-ulit na hinahalikan ng ulo ko. Patuloy na hinihimas niya ang aking likod. Batid ko na sa ganitong paraan nais niyang iparamdam ang kanyang pagmamahal at suporta para sa akin. Daddy, ang daddy ko. Sabi mo babalik ka. Nangako ka sa akin. Ito ang paulit-ulit lumalabas sa aking bibig habang patuloy sa pagtatangis. Sa huling katagang aking binikas naroon ang pait. Ang matinding pangungulila para sa aking ama. Nakitagal kong hinintay ngunit wala akong alam na matagal na pala tong patay. Dama ang matinding sakit sa bawat salita na lumalabas sa aking bibig kahit nahihirapan ako magsalita. Mula sa pintuan ng kwarto tahimik na nakatayo si James habang nakamasid sa dalawa. Masaya sila dahil sa wakas natagpuan na nila si Lexie. Ngunit labis siyang naawa sa dalaga dahil hindi niya inaasahan na ganito ang sasapitin ng dalaga. Hindi na rin niya kinayang eksenang nasaksihan kaya't maging siya tahimik lang na umiiyak. Maingat na sinara ang pintuan dahil sa tingin niya hindi na siya kailangan ng kanyang boss. Mula sa sulok, tahimik lang na nakikinig si Riza sa mga nangyayari. Sa totoo lang, matinding kaba ang nararamdaman ng dalaga dahil sa biglang pag-uwi ng kanilang amo. Inaasahan nilang lahat na uuwi na ito sa susunod na linggo. Kaya imbes bumalik sa kwarto ay mas pinili niyang magkuble sa isa sa mga kwarto roon. Natatakot siya, baka magsumbong si Lexie, kaya kanina pa siya hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa labis sa pag-iyak, nakatulog si Lexie sa mga bisig ng binata. Maingat na binuhat ni Cedric at tinala sa kama. Inayos niyang higa ng dalaga, pati mga hibla ng buhok na nakakalat sa mukha nito. Akma na sanang kukumutan ng dalaga ngunit natigil sa ere ang mga kamay nitong may hawak na kumot. Dumili ang mamukha ng binata nang mapansin niyang suot ang dalaga. Mabilis kinumutan to bago malalaki ang hakbang na lumabas siya ng kwarto. Tawagin mo ang lahat. Matigas niyang utos kay James. Mabilis tumalima si James ngunit naguguluhan to kung bakit galit ang binata. Mabilis lumabas lahat ng katulong at pumila sa harapan ni Cedric. Young Master, ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Nakatungong tanong ni Lorna, ang mayordoma. Sino nagpasot kay Lexie ng damit pang katulong? Matigas sa tanong nito. Kapag walang sumagot sa inyo, lahat kayo mawawalan ng trabaho. Banta nito sa mga tauhan. Patawad po, Young Master. Ginawa ko pong lahat para pigilan si Colleen ngunit nagpumilit siyang isuot ang damit na yon dahil gustuhan niyang aming uniforme. Nauutal na sagot ni Liza. Palihim na lumingon sa kanya mga kasamahan. Masama ang tingin. Magmula ngayon, ayokong kinakausap o hinahawakan niyo si Lexie. At kung paano niyo ako ginagalang at pinagsisilbihan, ganoon din ang trato niyo sa kanya dahil kung hindi, mananagot kayo sa akin. Maotoridad itong utos sa mga tauhan na may halong pagbabanta. Masusunod, Young Master? Sabay-sabay na sagot ng lahat kaya tinalikuran na sila ng binata. POV ni Lexie. Naalimpungatan ako dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa ibabaw ng aking katawan. Hindi ko pa man naimumulot ang aking mga mata, kilala ko na kung sino ito. Isang mahabang ungol ang kumawala sa aking bibig nang maramdaman kong basang labi nito na humahalik sa sensitibong bahagi ng aking leeg. Sinundan naman ito ng isa pang ungol mula kay Cedric. Umangat ang likod ko sa higaan nang gumapang ang labi niya pababa sa aking dibdib. Mister?
Umuungol ang tawag ko sa kanya pagkatapos halikan nitong aking dibdib ay bahagya pa nitong kinagat. Isang impet na daing pang nanula sa aking labi dahil sa ginawa nito. Mula sa malamlam na liwanag na nagmumula sa lampshade, naaninag ko ang gwapo nitong mukha. Pinatakan niya na magang halik ang aking labi at saka tumitig sa aking mga mata. I love you. Malambing niyang bulong sa akin na siyang kinatulala ko. Pakiramdam ko na umid na yata ang dila ko dahil tahimik akong bigla habang nanatiling magkahinang ang aming mga mata. Nakikita ko sa kanya mga mata ang katapatan at pagmamahal nito para sa akin at ang paraan ng tingin nito ay tila ako lang ang pinakamagandang babae sa kanyang paningin. Napansin kong biglang seryoso ang mukha nito nang wala siya narinig ng anumang sagot mula sa akin. Tell me, Lexi, do you love me? I mean, mahal mo ba ako? Seryoso niyang tanong sa akin. Napalunok akong bigla bago nagsalita. Naisip ko kasi na hindi ako ang tamang babae para sa'yo. Malungkot kong sagot. Anong ibig mong sabihin? Aniya bago nilapit ang kalahating katawan sa aking katawan. Marahil nakaramdam ng alay. Napalunok ako na maglapat ang pribadong bahagi na aming katawan. Kasi wala akong pinag-aralan. Hindi ako marunong bumasa o sumulat. Malungkot kong sagot. Lumambong ang ekspresyon ng mukha nito. Masuyo akong hinalikan sa labi pagkatapos ay pinagdikit ng aming mga noo. I don't care. Just tell me, mahal mo ba ako? Muling tanong niya sa akin. Narahan akong tumango. Sa totoo lang, di ko naman talaga alam kung mahal ko ba siya. Dahil hindi ko alam kung paano malalaman na mahal mong isang tao. Sumila ang isang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Gagawa natin ang paraan yan. Mag-aaral kang muli at gagawin ko lahat para bumalik ang kumpiyansa mo sa sarili. Salamat. Pasasalamat ko sa kanya at saka matamis ng ngumiti. Masaya na ako at di ako nag-iisa dahil kapiling na kita. Madamdaman itong pahayag na halos ikatuno ng puso ko. Puno ng pananabik ang bawat haplos ng kanyang palad sa aking balat at bawat hinga nito'ng tumatama sa aking mukha. Nagdudulot ng tila kuryente ang pakiramdam sa aking mga laman. Para kaming sumasayaw sa isang sari ng musika. Tayong kami lang ang nakakarinig. Mas tumindi pa ang pagnanasa para sa isa. Mariing humagol ang mga palad ko sa likod ni Cedric nang biglang bumagal ang kilos ito. Pakiramdam ko para na ako nagdideliryo dahil sa matinding kiliti at sarap na pinaramdam niya sa akin. Ilang sandali pa mapusok niyang hinalikan ang aking bibig. Nakulong ang ungol sa loob ng bibig nito. Kasunod noon ilang mariing pulos at halos ikawala ng aking ulirat. Nakulang na lamang tumarak ang aking mga mata. Isang mahabang ungol ang kapwa pinakawalan naming dalawa nang marating ang rurok ng pagnanasa. Pagkatapos ng minutong lumipas, hinihingal na bumagsak sa katawan ng dalaga ang binata. Marigo ka na, sweetheart. Aalis tayo, may mahalaga tayong pupuntahan. Aniya bago maingat umalis sa ibabaw nito. Agad naman bumangon ang dalaga. Biglang nag-init ang kanyang mga pisngi na mapatitig siya rito. Aalisin mo nga yan? Nahihiyang wika ng dalaga bago ibaling ang tingin sa ibang direksyon. Malakas na tumawa si Cedric. Tila natutuwa sa reaksyon nito. Kaya naman lalo nakadama ng matinding hiya ang dalaga. Napuno ng tawanan ng binata ang buong kwarto, kaya naiinis sa dinampot ni Lexi ang unan at pinagahampas ito. Mahigpit na niyakap niyang dalaga habang patuloy pa rin to sa pagtawa hanggang kapwa bumagsak sa ibabaw ng kama ang hubad nilang katawan. Sa unang pagkakataon, ngayon lang nagawang tumawa ni Cedric dahil lang walang reaksyon ng alam nitong gawin at yun ay ang magalit at magseryoso. Maligo ka na, sweetheart. Baka hindi ko makontrol ang aking sarili at magkulong na lang tayo dito maghapon sa kwarto. Aniya bago mabilis dinampian ng halik sa bibig ang dalaga. Cedric's POV. Pagpasok ni Lexi sa loob ng bathroom, kagad kong binalot ng tuwalya ang ibabang bahagi ng aking katawan. Ilang segundong lumipas, narinig ko ang tatlong katok mula sa pintuan. Bubukas ang dahon ng pintuan at pumasok ang dalawang katulong. Pawang mga nakayuko ang mga ito habang bitbit ang isang malaking kahon at binaba ang mga ito ng kanilang dala. Tumayo sa gilid para hintayin ang paglabas ni Lexi. Humakbang ako patungong banyo at pinihit ang pintuan para pumasok. Nakita kong nagulat ang dalaga sa pagpasok ko. Nakangiting dinampot ko ang puting tiwali na sa loob ng shelf at tinulungang tuyuin ang basa niyang katawan. Sunod dinampot ko ang itim niyang panty na nakapatong sa ibabaw ng puting cabinet. Kita ko sa mukha ni Lexi ko, nahihiya ito sa akin. Kaya lumuhod ako sa harapan niya at inayos ang panty para tulungan siyang ituot to. Sweetheart, isuot mo to dahil may naghihintay sa labas. Nakangiti kong utos sa kanya. Kaagad tong tumalima. Pagkatapos isuot ang panty, sunod kong dinampot ang bra nito at sinuot sa kanya. Ako na rin ang nag-lock nito. Napag-alaman kong hindi niya alam ang bra dahil lang mapagtagpuan ko ito. Sa likod ng aking kotse wala siyang suot nito.
At ayon sa kanya, lumaki siya na hindi gumagamit nun. Nakaramdam ako na matinding galit sa mga taong may gawa nito sa kanya. Pagkatapos ng kasal namin, saka ko kakosapin si Lexie kung ano ang nangyari sa loob ng 11 years. Walang alam ang dalaga na ngayong araw gaganapin ang aming civil wedding. Ayoko mag-aksaya ng oras. Nais ko na maging ganap na akin ang dalaga. Nakaplano ng lahat dahil after 2 months magaganap ang isang granding kasalan namin sa simbahan. Kinuha ko ng roba nito at sinuot sa kanya. Napatitig ako sa malaking salamin kung saan nakaharap si Lexie. Mula sa likuran nito, binuhol ako ang tali sa roba sa harapan nito. Nang matapos, mahigpit ko tong niyakap sa bewang, saka pinatong ang baba sa balikat ito. Nakangiting tumitig ako sa luntian niyang mga mata, na mga sandaling ito'y walang pagsidla ng kasiyahan sa puso ko. Umayos na ako ng tayo at giniya to palabas ng banyo, hanggang sa paupuin ko to sa tapat ng salamin para ayusan to. Pumasok na ako sa loob ng banyo para mag-shower. Pagkalabas ko, sakto namang huhubaran na namang ito si Lexie, na kaagad kong pinigilan. Let me. Seryoso kong wika, na siyang kinatigal ng katulong. Mabilis yumuko ang mga to, lumabas na ng kwarto. Namangha ako sa kagandahan ni Lexie. Napakasimple lang ng ayos ito, ngulit para itong Diyos sa ganda. Kumuha ako ng tissue at pinunasan ang labi nito para matanggal ang lipstick. Natural lang mapula ang kanyang mga labi kaya hindi na siya kailangan i-lipstick. Nilabas ko mula sa ng isang mamahaling puting bestida. Umabot hanggang sa talampakan nito. Sunod na sinuot ko sa kanyang mga paang puting flat na sapatos nito. Nang matapos, sinagod ko ng tingin ng kabuuan nito mula paa hanggang ulo. Naparunok ako nang wala sa oras dahil sa tila isang prinsesa ang nasa aking harapan. And now, you may kiss the bride. Nakangiting wika ng kaibigan kong Judge na siyang nagkasal sa aming dalawa. Hinawakan ko sa magkabilang pisngi ang aking asawa, tsaka masuyong hinalikan to. Tanging si James lang ang saksi sa kasal naming to dahil gusto ko maging pribadong, sagradong kasal namin ni Lexie. Congratulations, young master. Nakangiting bati sa akin ni James. Nakangiti ko namang tinanggap ang kamay nito. Thank you, tipid kong sagot. Congratulations, Senyorita Lexie. Bati niya sa aking asawa. Salamat po. Nakangiting tugon ng aking asawa. Let's go, Mrs. Hilton. Aniya sa aking asawa na bahagyang namulang magkabilang pisngi. Halatang nahihiya pa rin sa akin. Napangiti ako at muling hinarap ang aking kaibigan na siyang nagkasal sa amin. Salamat bro. So paano, aalis na kami? Aniya dito bago nakipagkamay. Congratulations pare. Until now hindi pa rin ako makapaniwala na sa wakas ay may asawa ka na. Natatawa nitong pahayag na siyang kinatawa ko. Thank you pare. Sa sunod ninong ka na naman ng anak ko. Natatawa kong sabi na siyang kinatawa nito. Thank you pare. Dahil sa sunod ninong ka naman ng anak ko. Natatawa kong sabi. Inakbayan kong aking asawa at tahimik lang sa aking tabi, halatang naiilang sa mga tao sa paligid nito. Sa wakas, natupad na rin ang matagal kong pinapangarap at yun ay ang makasal sa nag-iisang babae na siyang nagpatibok sa pihikan kong puso.